Kayak naman ako din. Wala. Huwag na lang din. Siya na lang okay. Then, syempre, hindi may iwasan pa yung may problema ka. Masarap pa rin sa Pilipinas, ano? Oo, masarap pa rin. Gusto ko nga umuwi. Kaya lang walang hanap buhay doon na maayos, ano? Oh. Dito lang talaga. Dito sa abroad, maganda, pero malungkot. Yeah. Minsan ka lang maging masaya pag ganito, lumalabas ka. Kaya ito noon. Ano po pangalan nyo? Queenie Jane Lipay. Ilang taon na po kayo dito sa abroad? 1 year and 5 months. 1 year and 5 months? Yes. Okay. Saan po kayo nag-work? Dito po sa Burjuman. Burjuman. Musta naman po kayo? As in truest sense, kamusta po kayo? Okay lang naman. Enjoy. Pero may mga problema. Pero kaya naman. Masaya naman po ba kayo? Oo, syempre. Saya naman. Dito sa Dubai. Maganda kasi dito sa Dubai. Nag-enjoy pa po kayo? Okay. Okay. Ano naman po yung masasabi niyo sa mga, let's say, mga Pilipino na nasa Pilipinas, akala masarap ang buhay sa abroad? Yun lang. Akala nga tilagaan nila na masarap dito. Siyempre hindi, oy. Sko. Kayak naman ako din. Wala. Huwag na lang din. Siya na lang okay. Bakit po? Bakit? Kasi may naiwan po ba kayo? Hindi naman. Wala. Na-homesick kayo minsan? Oo, parang ganun. Then, siyempre, hindi may iwasan pa yung may problema ka. Masarap pa rin sa Pilipinas, ano? Oo, masarap pa rin. Gusto ko nga umuwi. Kaya lang walang hanap buhay doon na maayos, ano? Dito lang talaga. Dito sa abroad, maganda, pero malungkot. Yeah. Minsan ka lang maging masaya pag ganito, lumalabas ka. Kaya maraming tao dito sa iyo eh. Yes. Good afternoon. Ano pangalan nyo? Barbie. Ilang taon na po kayo sa Dubai? 16. 16. Okay. Kamusta naman po kayo? Yung buhay-buhay natin dito? Okay lang, nakaka-survive pa rin kahit paano. Ang ganda nyo pa rin eh. O kahit sa labas ng trabaho ninyo eh. Uy, mainit. Yan ang kalaban namin dito, init. Sabi, pag ganitong buwan ay summer na, di ba ga? Noong panahon ng wala pa akong mga 1 taon dito, sobrang lamig ganitong buwan. Kaya? Oo, kasi nandito na yung 2 kong anak. Anak. Congratulations O na yung anak kong lalaki, 2019 ko siya kinuha. Tapos na itong taon na ito, last August, yung anak ko naman isang babae. Okay. So masayang-masaya po kayo? Hindi mo tatanungin ilang anak ko. Ilan ba? 6. Andito lahat? Hindi. Yung iba naiwan pa? Naiwan pa sa Phoenix yung iba. Oo. Ma'am, tanong po, proud naman po ba kayo sa trabaho ninyo? Oo naman. Legal na legal. Yes. Since ako yung dumating dito, talagang legal ako. Hindi ako nagka-problema sa status ko. Okay. Legal ako. Hindi kayo pasaway, ano po? Ay, hindi straight ako. Hindi ako nagbo-boyfriend. Hindi ako nagagawa ng katarantaduhan dito. Okay. Ma'am, ano po yung masasabi niyo sa mga Pilipino na medyo hindi maayos yung tingin sa mga trabaho, yung mga ganyan trabaho po, requirers? Ay, sa totoo lang talaga, yung iba, yung ganitong, lalo pag mga lalaki, mga dayo na mga ng tingin nila sa mga flyers. Kasi hindi ko naman sinisiraan kasi ang karamihan kasi sa atin dito na Pilipina, pumapatol sila sa mga kaya mababa ang tingin. Kaya ako, number 1 akong suplara. Pag ako hinahay-hay ng mga ganyan, sasagutin ko, why? Did I know you? Why you say how are you? Ganyan. Okay, ma'am. Sa palagay niyo po ba, mga ilang taon po kayo mag-abroad pa? Ay, hindi ko pa alam kasi nung umuwi ako last year, parang iba talaga, mas gusto ko na dito. Komportable po, parang gusto na yata ako mamatay. Yes. Ano po mensahe niyo sa mga Pilipino na nasa Pilipinas? Anong message sa kanila na akala nila masarap buhay natin dito? Hindi, ang mapapayo ko naman kasi depende kasi yan sa sitwasyon nila doon. Kung talagang naghihirap din sila sa buhay, so nangangarap din sila na magkaroon ng source of income na malaki-laki para mabigyan nila ng magandang future yung mga anak nila.
di ba? Yes. Kaya lang, pagdating naman dito, wala tayong kasiguraduhan ba? Kung maganda yung magiging amo natin or kasi iba-ibang kapalaran talaga be. Kumbaga, kailangan lang tayong manalig sa Diyos. Na sana makakuha tayong magandang employer, hindi tayo mapunta sa masama. Pag nandito naman na tayo, kaya tayo pumunta dito para magtrabaho, hindi para magloko. Okay. Di ba? Ganun dapat. Dapat i-ano nila sa mindset nila. Behave tayo. Lagay nila sa mindset nila yung ano ba, yung kaya sila nandito para sa pamilya nila, hindi para sa pansariling kailangan nila. Ganun. Hello, te! Hello! Good afternoon! Ano pangalan niyo, te? Cheryl po. Cheryl? Ilan taon na po kayo sa Dubai? Bali, pangalawang punta ko na ulit dito. Oo. Basta sabihin natin umabot na ng 12 years. 12 years na? Dubai lang? Dubai lang. Okay. Kamusta ka naman? As in yung totoong kamusta ka? Okay na hindi okay. Kasi okay naman kasi kahit pa paano may trabaho. Hindi okay kasi meron kang nararamdaman o minsan namimiss mo na rin ang pamilya mo or dahil ba siguro may sakit ka, parang nakakalungkot. Ganun. Pero masaya ka naman ba kahit ganun? Hindi, actually. Pero kailangan eh. Kasi meron pa rin akong pinagtutuunan kasi ng pansin para sa gastusin sa bahay sa Pilipinas. Tapos yung yung bang nahihiya ka sa pamilya mo na umasa. So, hanggat kaya ko pa magtrabaho, magtatrabaho ako. Pero te, proud ka naman sa pagiging OFW mo? Proud naman kahit paano kasi doon ko rin napatapos ang mga anak ko sa pagiging isang OFW. Good afternoon po. Hi, good afternoon. Ano po pangalan niyo, ma'am? Nor po, Nor, ilan taon po kayo rito? 42 years old. Ilan taon kayo sa UAE? 6 years. 6 years. Yes. Saan naman po yung buhay-buhay natin dito? Ang buhay ko dito, minsan masaya, minsan malungkot. Dahil may dalawa kong anak na ginubuhay na walang tatay. Single mom din po kayo? Yes, ma'am. Okay. At saka hirap naman magtrabaho dito sa labas. Kaya lang sa init at saka sa lamig. Oo. Para sa kinabukasan ng mga nasa Pinas at saka sa dalawang Ay, ma'am, matanong ko. Di ba ang trabaho niyo, ayan, nag-flyer po kayo? Yes, ma'am. Ito ang trabaho ko. Paano po ba pag sobrang mainit? Ano po yung ginagawa ninyo? Tiis lang kami. Pag sobrang mainit, nagpapainit kami para hahanap ng customer. Oo, Kasi minsan- kami po ang gumagawa ng sarili namin ipapasahod. Okay. Okay, ma'am. Ang tanong, masaya naman po ba kayo sa ginagawa niyo? Masaya naman po kami kasi kailangan namin ma-realize ang lamig at saka init. Yes. Pero mas masaya po ang flyers dahil hawak namin ang oras na. Aha. Okay. Ano po yung sakripisyo niyo bilang OFW? Ang pagsasakripiso, kami na po ang hahawak sa buhay namin. Kung magkasakit kami, walang tutulong. Sasabihin, may maraming kaibigan, pero hindi naman makatulong. Pero ang pagsasakripiso po, para sa mga pamilya sa Pinas at saka sa dalawa kong anak. At least, kahit single mother, I proud myself. Okay. Thank you, ma'am. Welcome po. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon din po, Ano po ma'am. pangalan niyo? Lita po. Lita. Ilan taon na po kayo sa abroad? 13 years na. 13 years. Sabi niyo galing kayo ng Lebanon. Opo. 11 years sa Lebanon, 2 years dito sa Dubai. Okay. So, ang unang tanong ko po is, kamusta naman po kayo? Okay lang. Kaya lang, minsan, syempre, sa 13 years na hindi nakakauwi ng Pilipinas, gustuhin ko man, pero walang magawa. Kasi ako lang yung nag-aalagad na nagpapakain doon sa 5 anak. 5 anak. Single mom po kayo? Single mom. Oh. Saya naman po ba kayo? Masaya, minsan hindi. Kasi di naman ako naggagala. Pagkagaling sa trabaho, bahay lang. Trabaho, bahay. Yun lang ako. Ano po ba ang karamitan na hindi alam ng mga maraming tao sa Pilipinas na nararanasan natin dito? Akala nila kasi pag nasa abroad ka, mapera ka, masaya. Di nila alam yung mga nakangiting photo-photo, picture-picture.
Eh, sa likod nun ay umiiyak na ang mga OFW. Ito naranasan ko lahat hanggang sa nagkagyera sa Lebanon. Kaya po kayo lumipat. Kaya po ako lumipat kasi nagbobombahan hanggang ngayon. O, dito ko rin naranasan sa Dubai na i-cancel kasi nawala yung isang paningin ko na napatakan nila ng maling gamot. Pero okay na po yung mata niya. Hindi na po siya makakita. Kailangan operahan. Ibig sabihin, isa na lang po yung Siya nakakakita lang pala? po yung nakakakita. Okay. Dahil sa sakit na diabetes, nagkaroon siya ng glaucoma. Glaucoma. Pero sabi ng doktor, pag naoperahan, matanggal yung tissue na natabunan, makakakita pa. Ulit. Kaso ang mahal, 8,100 dirham. Pag-iipunan. Eh, uwi na lang ako ng Pinas. Baka doon kasi sa Manila, libre naman eh. Oo. Okay, ma'am. Ano po pangalan niyo? Clean. Lynn? Ilang taon na po kayo sa Dubai? 2 years mahigit. 2 years. Okay. Sa 2 years niyo po ba, masasabi niyo po ba na maayos naman yung kalagayan niyo? Maayos naman. Okay. Ngayon, ang tanong po, kamusta kayo? As in, kamusta? In real sense? Kamusta? Oo. Bilang isang OFW, kailangan mo lumaban kahit pasuko ka na. Laban pa rin. Laban Okay. lang ng laban. So, okay naman. Okay naman. And naman po ba kayo? Masaya na hindi kasi nakakaramdam ka pa rin ng pangungulila sa mga anak. Homesick ba? Pero kung ano naman, okay naman kasi marami kang kaibigan. Lalo pagka nandito ka sa labas, may mga kabayan ka naman na nakakausap. Oo. Ganun lang. Ikaw, na may isang kamag-anak na OFW, kailan mo sila huling kinamusta? Baka hinihintay ka lang niya.